Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating matutunghayan. Ano po? Ayon po sa Biblia, meron tayong hawak na Biblia, New Testament. Ngayon sa ating pagbubulay, ang ating bubulayan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sapagkat ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, tinatawag itong salita ng Diyos o the good news kung sa wikang Ingles. Napaka-importante nito sa buhay ng tao. Bakit po ganong kahalaga ang salita ng Panginoon sa buhay ng tao? Kasi po, bilang mga tao po, meron tayong buhay sa physical, meron tayong buhay sa spiritual. Kaya, importante po, hindi tayo pwedeng mabuhay na wala ang salita ng Diyos. Lagi niyong tatandaan po, hindi tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Bakit po? Meron tayong spirituality. Tignan niyo po ang Biblia. Ito. Sa ikatlong 1:1 mula sa matanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. O, kita nyo po. Buhay espiritual. Anong sabi dito ni Juan? Mahal kong Gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan. Pangangatawan, physical. Pero meron siyang kadugtong. Tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Yung katawan, ito, itinulad sa buhay espiritual. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin po yan magkasama yan. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna idudulog sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Panginoon Diyos, samahan mo po ako sa pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Turuan mo po ako, mga nanonood ng video ito, na maging malusog ang kanilang spiritual na pangangatawan. Gaya na sinabi ni Juan kay Gayo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Anong sabi dito paano magiging mabuti ang kalagayan ng buhay espiritual pagdating sa verse, tingnan natin. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan salita ng Diyos at talagang namumuhay ayon dito.
Para po pala maging malusog ang ating spirituality, anong sabi ni Juan? Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan. Tapat. At talagang namumuhay ayon dito. Kapag pala pinamumuhay mo yung katotohanan, hindi lang pala yung katawan mong physical panlabas ang nagiging malusog. Maging yung spirituality mo, yung katawang spiritual mo, ay gayon din. Kaya sabi ni Juan sa 2, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan mo. Malusog. Ano pong ibig sabihin ng malusog? Walang problema, walang sakit o anumang karamdaman. Dahil yan, ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Yung katotohanan po dito, tingnan natin yung sa 1 naman, sa 17. Tignan po natin ang sinabi rito. Juan 17:17. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ito po palang salita ng Diyos ay katotohanan. Sa King James Version po, sanctify them with the truth. Your word is truth. Kaya pala malusog, sanctify them. Ibig sabihin po, yung salita ng Diyos, yun na nagpapalusog, bumabanal sa pangangatawan. At the same time, ganun din po ang buhay spirituality natin. Ganun po kaimportante sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya hindi po pala natin pwedeng ibaliwala ito. Hindi natin pwedeng gawing baliwala ang salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Biblia po ito. Wala po tayong dito. Wala tayong pinapanigang reliyon. Basta tayo po, biblical lang ang ating ginagawa. Walang labis, walang kulang. Tandaan niyo po yan. Kailangan natin to. Kaya pag yung katawan mo pala, tapat kang sumusunod sa katotohanan o salita ng Diyos, itong physical mo palang katawan ay nagiging banal. Sanctify them. Ibig sabihin, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa King James Version, English Tagalog. Itong physical natin, habang tumitibay, lumalakas, at the same time, yung ating kaluluwa. Tingnan natin ang salita ng ating Panginoong Yesus. 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay.
hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at nagbibigay. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Sa King James Version po kasi, nagbibigay buhay. Espiritu at buhay. Kaya yung salita ng Diyos na pag pinagtapatan mo pala, sinunod mo. Hindi ka kasi magiging tapat kung hindi mo sinusunod. Pangunahing requirement, sumunod ka. Kapag masunurin ka, okay, amen. Balikan natin yung ano pa sinabi ni Juan sa unang 1 o ikatlong 1 sa 4. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ano pa? Nagbibigay kasi yan. Anong sabi ni Juan? Sa ikatlong 1:1, mula sa matanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Kumbaga sa panahon nito, yung mga anak na tinutukoy po rito, yung mga na-convert sa pananampalataya kay Jesus. Nakapagbibigay ng sabi niya, higit. Kung ano man yung nakapagbibigay ng kasiyahan, masigit po ang ligayang nararamdaman kapag mabalitaan mo na yung mga na-convert mo ay nabubuhay. Saan? Namumuhay ayon sa katotohanan o salita ng Diyos. Napakaganda. Kaya importante ito salita ng Diyos Napaka-importante sa buhay ng tao. Kasi nga po, meron tayong katawang panluhob, spiritual life. At yun po ay nangangailangan ng pagkain upang lumakas, tumatag, tumibay. Anong pagkain niya? Salita ng Diyos. Kaya dito sa Mateo, sabi ng ating Panginoong Yesus, dito pong tagpong ito, sa Mateo 4:4, ito po yung tagpo ni Yesus at si Satanas. Tingnan natin sa Mateo 4:1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. 2. Doon, 40 araw at 40 gabi, nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nagpasting po ng 40 days and 40 nights ang ating Panginoong Yesukristo.
Siyempre sa kanyang kalagayan, nasa kalagayan siyang tao, nagutom siya. Dito nakalagay eh. Anong sabi? Doon 40 araw at 40 gabing nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. Ito naman mga pilosopo, sabi nila, kung Diyos si Jesus, meron bang Diyos nagugutom? Mga pilosopo ito eh. Kasi po, hindi nila matanggap sa kanilang pananampalataya na si Jesus ay Diyos. Kaya ang sabi nila, hindi Diyos si Jesus, kundi tao lamang. Anak siya ng Diyos, sasabihin mong tao lamang, lalabas. Tao ang kanyang ama sa langit. Oh, at tanong, meron bang asawa ang Diyos sa langit? Yang tao po, lalaki, babae, pag sila'y mag-asawa, nagani mo ng bunga tao, yan ang tao. Pero si Jesus, wala. Anak siya ng Diyos. Itong mga pilosopo, mga taong pilosopo, ay wag nyo na pong pag-iintindihan yan. Loko-loko yan eh. Kampo ni Satanas yan. Yung naniniwalang si Jesus hindi Diyos, kundi tao lamang. Huwag niyong pasinin yan, mga loko-loko yan. Yan yung mga taong kung sinong gusto nila, yun ang iboboto mo kahit magnanakaw pa. Kahit kurap pa. Pag nagpunta yung kurap sa kanila, ayun, binibindisyonan. Nasabing reliyon, pero yung kurap magnanakaw na kandidato, yan ang sinusuportahan. Sabi nga ng iba kasi yung meron. Sabi ng iba yung meron, siyempre. Kaya sabi nila, pag may pera ka, lahat kaya mong bilhin. Pati yung simbahan. Sabi ng mga meron yan. Okay. Sa Biblia, sabi ni Jesus kay Satanas, Satanas, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ano yung tinapay? Physical. Ano yung salita ng Diyos? Spiritual. Dalawa eh, ang binanggit niya. Physical at spiritual. Kaya kailangan ng tao ang salita ng Diyos araw-araw. Kung paano kumakain siya araw-araw, kailangan mabuhay siya sa salita ng Diyos araw-araw. Walang labis, nasa Biblia, nagbabasa lang po tayo. Tanggapin nyo man o hindi, yan po nakasulat, nakatala. Wala po akong binabago. Hindi ko na kailangang baguhin pa. Nakasulat na eh. Kaya yung naniniwalang hindi Diyos si Jesus kundi tao, kung diyan kayo kabahagi, layasan nyo yan. Maghanap kayo ng magagandang simbahan na nagpapakilalang si Jesus, anak ng Diyos, ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Kaya nga, anak ng Diyos. Bugtong. Panguli.
1:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya kay Jesus. Anong bunga? Buhay na walang hanggan. Amen. Kaibigan, hindi pa po uli. Isuko niyo na po ang buhay niyo kay Jesus. Tandaan niyo po yan. Walang pwedeng magligtas sa iyo, kaibigan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Ayun, nakalagay yun. Sasampalataya ka. Ibig sabihin ng sasampalataya, susunod ka sa Kanya. Amen? Amen. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin sa oras na ito. Nawa yung mga nanonood ng video ito, ipuin mo ang puso nila. Kung sakaling hindi pa po ayon sa iyong pananampalataya nila, baguhin mo po sila. At kung meron po silang mga karamdaman o sakit, pagalingin mo po sila. Sapagkat tunay na walang imposible sa iyo. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, like, share, at kayong mga nasiran, i-share nyo naman po sa iba. God bless us all. Dat na kayo sana ng video ito, nasa mahayos na kalagayan. Bye-bye! Dito po pala tayo sa Deca Mall. Deca Mall dito sa Tondo. Nakigamit lang po tayong table. At ikot natin. Dito po sa opisina ng Pag-ibig ito. Ayan. Dahil linggo ngayon, bukas, may opisina na. Nakigamit lang po tayo temporarily. Buti di tayo pinagbawalan ng gwardya. Ano? Dito po sa Deca Mall. Dito po sa Bitas. Bitas Street, Tondo, Manila. Ayan. Mr. DIY. Yan, nakigamit lang po tayo upang ibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. God bless us all po. Bye-bye.